Hindi lang pala Philippine National Police ang nagsasagawa ngayon ng investigasyon kaugnay ng napaulat na di umano'y mayroong angel of death, si Kibuloy. Kaya maraming natatakot na di umano'y naging biktima na hindi nakapagsusumbong. Ito'y matapos madiscover ng PNP do sa huling mga 5 kanilang naimbestigahan na naging biktima at natakot dahil sila'y tinatakot. Okay? At pati na rin ho ito ngayon sa katauhan ni Colonel Ray Balido, Philippine Army Public Affairs Office. Kinumpirm nila na meron daw mga reserve army naman ang mga member ni Kibuloy. So ganun pala. So pakinggan niyo po itong report ng UNTV, isa sa mga lehitimong news organization dito sa ating bansa na isa sa mga naka-interview na grupo ng maraming mga mamahayag kay Colonel Balido ng Philippine Army. Tingnan natin Yung Sunshine Media Network ng Kingdom of Jesus Christ, yung kaniyang media network was accredited as Philippine Army Reservist Affiliated Unit last 2015. So they are called the 2nd Signal Battalion, Philippine Army Reserve Unit. Papasok na ang militar sa investigasyon. Thank you. Kaugnay ng manoy private armed group ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy na tinatawag na Angels of Death. Ayon kay Philippine Army Deputy Chief for Public Affairs Colonel Ray Balido, makikipag-ugnayan sila sa Philippine National Police kaugnay ng impormasyon na mayroong mga reservist na miyembro ng Angels of Death. Kinumpirma din ni Colonel Balido na mayroong reservist na mga tauhan ng SMNI na miyembro ng KOJC bilang communication arm simula noong 2015. Subalit wala aniyang inisyong baril sa mga ito. Tinap natin sila because of their expertise in the communications na nagagamit natin. But as to their involvement, we will closely coordinate with our law enforcement agencies counterparts. Nasa 540 umano ang Army Reservist na miyembro ng KOJC. 538 sa mga ito ay pawang enlisted reservist, habang 2 naman ang opisyal. Aalamin din ng militar kung may nagawang paglabag ang mga reservist na miyembro ng KOJC sa sinumpaang tungkulin. On the part of the PA naman, kung mapatunayan ito sila, dahil sila nga ay duty bound pa rin, no? Meron silang dapat i-uphold na professionalism, duty, honor. Yes po, may mga corresponding disciplinary measures na bigay sa mga patunayan na sala or hindi armado dun sa kanilang sinumbang. Kahapon, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na kilala na ng Police Regional Office 11 ang ilan sa mga miyembro ng Angels of Death. Inaalam na rin ng PNP sa Firearms and Explosives Office kung mayroong armas na nakarehistro sa mga ito upang agad na maipakan sila. Yung Angels of Death po ay definitely hindi lang siya figurative speech. Existing itong mga tao na ito at may mga ilan na po tayong na-identify na mga pangalan. We will be requesting the Firearms Explosive Office for the revocation po ng kanilang LTAP at firearms registration po. Sa isang interview, sinabi din ni Police Regional Office 11 Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III na mayroong baril ang ilang miyembro ng Angels of Death. Subalit expired ang lisensya ng mga ito simula noong 2014. Hindi aniya na i-renew ang naturang mga armas dahil sangkot ang ilan sa mga ito sa krimen gaya ng physical injury at robbery. Ngunit ayon sa kampo ni Kibuloy, walang katotohanan ang paratang tungkol sa private army. Sa isang pahayag, sinabi ni Attorney Israelito Torion na kung totoo mang may sariling armed group sa Kibuloy, ay sana'y napigilan ang paglusob ng mga pulis sa KOJC compound. Sinabi rin ni Torion na private prayer warriors lang ang meron ng KOJC, ngunit wala silang private. So nagdidinay ang kampo ni Atty. Torion na walang private army. Pero sinasabi ngayon ng Army, ng PNP, ni Colonel Balido ng Philippine Army, Colonel Fajardo, Philippine National Police, General Torion. Ayan, meron ho silang mga sa side ng militar, meron daw reservist na nandyan nga daw ho sa Kingdom of Jesus Christ. Nabanggit nga SMNI. Meron palang ganun. Bakit kung sino-sino lang nagiging reservist? Yung connection na lang talaga sa Duterte administration, ang lakas, Kasi nangyari daw ito nung
Na noon pa hindi ngayon eh. So ibig sabihin, noong Duterte administration, talagang nagamit nila yung kanilang connection kay Duterte. Kaya pati yung mga, taga-SMNI? Mga media. Reservists, di ba? Sunshine Media Network International. Meron daw dyan ang mga naging reservists ng army. Tapos yung iba, may mga expired daw na baril. Sinasabi ni Torion, walang private army. Pero sinasabi ni Colonel Pajardo, meron. Napatunayan na nila. Under investigation nila. Identify na nga daw nila kung sino. Kaya nga dinodouble check sa Firearms Exclusive Division sa Campo Crame kung lisensyado ba itong mga ito or wala yung mga baril. So ayun, identify na ng PNP meron. Pero sabi ni Torion, wala. Siyempre, abogado yun ng kabila. Hindi naman talaga aamin yun kahit na pilipitin mo ang lahat sa kanya, hindi na aamin. Ay tagapagtanggol siya. Pero ito na yun, Sunny Persa, PNP, ang Forces of the Philippines, para harapin, hanapin, kilalanin, kasuhan, hulihin ang Angel of Death na tinatawag nila. Angel of Death. Parang meron palang ganun sila. Private army or civilian na may mga baril. Expired na raw, hindi raw na lisensya yung mga baril. So yan yung nananakot at kinatatakutan ng mga nagiging biktima umano ni Kibuloy. Kasi na sinasabi na yung mga batang kahit paulit-ulit na naabuso, hindi makapagreklamo dahil sa takot. Dahil nga, tinatakot. Meron palang Angel of Death sila. At kinumpirm na ni Colonel Pajardo. Ayan ho, nako, dumadami pa na bagong kaso yan. Kung sino man yung mga member na yan, magbagong buhay na ho kayo. Dahil tuloy-tuloy na po ang paghahanap ng mga, nandiyan pa rin si General Torres sa Davao Region. Mapupromote pa nga. Hindi talaga kayo titigilan yan, lalo na ngayon sa panahong ito. Alam na nila. Dahil may utos ang Malacanang, labanan ang mga umaabuso sa karapatang pantao at karapatan ng mga minor de edad, mga kabataang naaabuso ng mga influensyang tao. Kahit sino yan. No one is above the law. Rule of law ang pinapairal at gusto ng ating Pangulo. From day one sinabi niya at yan ang pinapairal. So, may pag-asa pa, may panahon pa yung mga biktima at mga member ng ganyang klaseng grupo ay magbago na kayo. Maawa kayo sa inyong pamilya. Kinabukasan nyo at ng inyong pamilya ang nakataya dyan. Magbagong buhay na kayo at may pag-asa pa. Kaysa kayo magpapagamit sa kung sino man ang gagamit sa inyo kapalit ng kanilang paniniwala. Kung yan parte ng inyong relihiyon ay mukhang anumang relihiyon, pag lumabag sa batas, may pananagutan. Ganun po yun Hindi pwedeng ang relihiyon mangingibabaw sa Estado. Although mayroong separation of power ng simbahan at ng Estado. Pero ang batas, ang magpapatupad at ang Philippine law, ang gobyerno ang mag-i-implement yan. Kaya kahit sino, hindi pwedeng sapawan yan. Hindi pwedeng ibaliwala ng anumang relihiyon ang ating mga batas. Dahil pag nilabag nyo yan, ang Philippine Authority, Philippine Government ang mag-i-implement ng batas. Ayan. Please like, subscribe and follow sa ating mga channel. Thank you po.